man o lantad, maliit man o malaki ang pustahan, sorry na lang. Titimbugin na ang dalawang saklan ng mga operatiba at ng investigador. Sa barangay Tugatok sa lungsod ng Malabon, ang ilang residente raw tila may bisyong kinahuhumalingan. Hindi lang isa kundi dalawang saklaan. Hala naman! Mayroon siyang 2 pwesto pero na saklaan siya na walang patay. Yung isa makikita mo sa may Mercurio kanto ng Bronze. Yung isa naman sa may Gobyerno Pascual, sa malapit sa may Francis, sa likod ng gasolina, boundary pa rin siya ng Tugatog. Mag-4 na taon na yan. Nagsagawa kami ng surveillance sa mga naturang lugar. Una, sa pwestong ito sa loob ng abandonadong bahay na mukhang hindi basta-basta mapapasok ng mga estranghero. Halos kasi kilala lang yung mga naglalaro doon. Minsan naman, iniimbitahan nila. Mga outsider itong bihira kasi nasa looban nyo, nasa ng residential. Kabaligtaran naman sa saklang ito sa kahabaan ng Governor Pascual Street. Kahit sinong mananaya, welcome na welcome. Kaya ito ang naging puntirya ng ilang araw naming pagmamanman. Walang patid sa pagtaya ang mga nagsusugal. Habang abala ang mga personel ng saklaan sa pagbalasa at pangongolekta ng taya. Kaya naman pala boom na boom ang sugalang ganito. Ang lakas raw talaga ng kita. Kaya naman bago pa sumulpot ang iba pang pwesto ng saklaan sa barangay Tugatog, inilapit na namin ang impormasyong ito sa himpilan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-NCR. Isang raid ang agad na ikinasa ng mga operatiba para mga promotor matigil na sa pagbalasa. Ang plano, sabay na lulusobin ang 2 pwesto. Sa hudyat ng aset ng pulisya, naghiwalay na ang 2 grupo mula sa tinatawag na jump-off point, di kalayuan mula sa barangay Tugatog. Ito. Pagdating ng mga operatiba sa abandonadong bahay sa Kalye Buwans, Mga pulis kami! Mga pulis! ang mga mananaya at tauhan ng saklaan, kanya-kanyang takbuhan at isa-isang nagpulasa. Catch me if you can pala, ha? Pero ang mga operatiba mas mabilis pa sa alas 4 kumorner sa kanila. Mga pulis kami! Mga pulis! Dapa! Pulis kami! Dito kayo lahat! Dito! Sir, meron dito. Sa gitna ng kaguluhan, ang alang ito tila nagdisgrasya pa. Aray ko po! Ang ilan sinubukan pang makipagtaguan. Isiniksik ang sarili nila sa ilalim ng sasakyan. Talaga naman. Wala po pira po. Ano ito po paninda? Kunin mo lahat yan. Wala, sir. Ano ka dito, sir? Nanonood lang ako dyan. Ano pong pinapanood nyo? Napadaan lang ako. Ano pong pinapanood nyo? Natyempuhan namin ang aling ito na hinahanap ang kanyang anak sa mga nahuli. Alam niyo po ba na tumataya siya sa sakla? Ngayon lang yan kasi nagpaalam sa akin kakain. Tapos Noong mga dati po, hindi niyo po alam na tumataya siya. nangingi sa akin ng pera kaya kakain daw siya. Tapos Naku po si Totoy, mukhang mas pipiliin pang magutom para lang makataya. Hala! Sa kanto lang pala ng Front Street ang himpilan ng Police Community Precinct o PCP4. Mga bossing, ilang hakbang lang ang presinto ninyo. Paano po ito nakalampas sa paningin ninyo? Pero alam niyo ba na may yan na gaganap sa saklaan? Ay, bago lang ako. Sir? Nalilipat na namin dito. Ganun po. Pero malapit lang po ito sa sa PCP4. Naku sir, mahigit 3 taon na raw ang saklaan dyan sa inyong lugar. Bago lang o nagbubulag-bulagan. Samantala, sa kabilang pwesto naman ng saklaan sa kalye ng Governor Pascual, pagdating ng aming grupo, karambolan na rin ang mga mananaya. Takbo, bilis, takbo na naman ang eksena. At itong si Manong mukhang hindi lang tumataya kundi may tama rin dahil sa pag-inom ng alak.
Kung gaano kabilis maubos ang pera sa sakla, ganun din kabilis na nadampot ang ilang mananaya at pinag-iinala ang personel ng pasugalan. Kinumpis ka rin ang mga parapenalyang ginagamit sa pagtaya. Pagbalik sa impila ng CIDG, nakausap namin ang binatilyong pinaghahanap kanina ng kanyang ina. Sa kanyang murang edad na 19 na taon, tila hindi magandang impluensya ang saklahan sa kanilang lugar. Minsan, magano? 5, magano? Mga 10 po. Parang hindi po makasalaw. Ang mama namang ito na umaasa lang pala sa sustento, tila sa sugal lang din napupunta ang perang pinaghihirapan ng kanyang anak. Naku, bad yan, tay? 400, ganyan. 400. So, ano pang trabaho niyo? Wala sa nakakain lang sa anak ko. Wala kayong trabaho. Hindi na sa anak ko. Pagsahod. So, sir, binibigay na ng pera, pinagtataya ninyo. Ang iba namang nahuling personel, hirap daw kasing umanap ng ibang trabaho kaya napasok lang daw sa ganitong racket. Ganon? Wala na akong tatanggap, wala nang magiging hanap buhay eh. Matanda na ako. Wala nang tatanggap sa akin, kaya siyempre kakapit ka sa patalim kahit na alam mo ano. Kasi dati po, security guard po eh. Yung siyempre po, kailangan din maliit lang kasi ako nakikita sa security kaya nagbuba naman ako ng trabaho. Kaya napunta po ako dyan. So, aside from dito, wala na po kayo bang trabaho? Wala na po, yun lang po. Naging tikom naman ang bibig ng mga tauhan ng saklahan kung sino ang kanilang bangka o financier. Sino po ang pangkarin? Hindi ko alam. Sino po nagpapasweldo sa inyo? Kami lang din ho. Magdanalo kami, maghahati kami ng mga kasama ko. Sino man ang maging bangka, hindi lalago ang anumang iligal na sugalan kung babantayang maigi ng lokal na opisyal at pulisya sa lugar. Pinilit namin kunin ang panig ng kapitan ng barangay Tugatog na si Sheridan Abad. Saan to nag-meeting? Hindi na sinabi. Pero sa pagpapabalik-balik namin sa barangay hall at sa mismong bahay niya, tila sikap todo sa pag-iwas. Tao po. Samantala dahil bago lang daw sa pwesto ang mga pulis sa PCP4, minabuti naming kunan ng panigang hepe ng Malabon City Police, si Senior Superintendent Ferdinand Ampil. Pero pinili niyang hindi magbigay ng payag hinggil dito. Bakit po, sir? Sa huli, kasama sa tungkulin ng inyong impila na bantayan ng ganitong mga iligal na sugalan sa nasasakupan ninyong lugar. Ang mga nahuling mananaya at personel ng dalawang saklahan kakasuhan ng paglabag sa Presidential Decree 1602 o ang batas na nagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga mapapatunayang may kinalaman sa iligal na sugalan. Ang mga betor po, mapapatawan sila ng korte ng pagkakakulong ng 30 days hanggang 60 days maximum. Sa personnel naman po, kung mapapatawain ng korte, mapapatawan sila ng pagkakakulong ng 6 years hanggang 8 years. Nagbabala rin sila na sasampahan ng kaso ang lalabas ng pasimuno ng mga saklahan base sa kanilang investigasyon. Kung sa investigasyon naman po, kung makukuha po natin ang mga pangalan, isasama po natin ang manager, operator at saka mga financier ng sugalan ito. Para po sa mga maintainer o operator, mapapatawan sila ng pagkakakulong ng 12 years hanggang 14 years. Para naman po sa mga financier, mapapatawan sila ng pagkakakulong ng 14 years hanggang 16 years maximum. Hindi namin huhusgahan ang mga opisyal na nakakasakop sa barangay Tugatog dyan sa Malabon. Pero patuloy sana nating panindigan ang sinumpang tungkulin na siguraduhin ang mga nasasakupan ninyo ay hindi nalululong sa iligal na gawain. Susunod ng inyong sumbungan ng bayan, kumiyahe ng Davao. Birth certificate ng ilan, problemado daw. Na-shock tapos naano ako nun kasi mahirap maghanap ng trabaho kasi yung gender ko mali. Tapos baka i-question nila bakit ganyan. Baka hindi ako babae, ganun.